Mananatili pa rin sa balota ang pangalan ng mga tulfo sa kabila ng petisyon para i-disqualify sila sa eleksyon ayon sa COMELEC. Ginit naman ng mga tulfo na walang basehan ng pagpapa-disqualify sa kanila kaugnay sa issue sa political dynasty dahil wala pang batas na nagtatakda ng definisyon nito. May unang balita si Sandra Aguinaldo. Pangako ng COMELEC, tatapusin nila ang lahat ng disqualification petitions na nakabinbin sa kanila bago ang eleksyon sa May 12. Kasama rito ang petisyong ma-disqualify ang 5 magkakaanak na tulfo na tumatakbo sa eleksyon 2025. Sina ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo, ACT-CIS Party List Representative Jocelyn Tulfo, Quezon City 2nd District Representative Ralph Tulfo, Party List nominee Wanda Tulfo Teo at Senatorial Candidate Ben Tulfo. Sa petisyong inihain ng retired AFP General na si Attorney Virgilio Garcia, 2 ang inilatag na grounds o basihan. Partikular na binanggit ang Section 26, Article 2 ng 1987 Constitution kung saan pinagbabawal ang political dynasties batay sa depinisyong itatakda ng batas. Pero wala pang batas na nagtatakda ng depinisyon, bagay na ipinunto ni Congressman Erwin Tulfo. Kailangan po merong batas. Unfortunately, hindi pa po kumikilos ang Kongreso at saka Senado. Kailangan may defining law, enabling law. Otherwise, saan nga po tayo magsisimula? Halos ganyan din ang sagot ni Ben Tulfo kahit pa kontra din anya siya sa political dynasty. Hanggat walang malinaw na batas, enabling law, sino mag-i-implement niyan? Kinuwestiyon din sa petisyon kung natural-born Filipino ang mga tulfo na requirement para sa mga tumatakbong senador at kongresista. Sabi ng petitioner, matagal daw silang nanirahan sa Amerika kaya dapat umano nilang patunayan na hindi nawala ang Filipino citizenship nila. Pagpunto ng petisyon, hindi nakaupo noon bilang DSWD Secretary si Congressman Erwin Tulfo dahil sa question sa kanyang citizenship. Ayon sa party list na nag-nominate kay dating Tourism Secretary Wanda Tulfo Teo, walang nilabag na batas ang pamilya Tulfo. Ayon naman sa mga tanggapan ni na Representative Jocelyn at Ralph Tulfo, posibleng politically motivated ito. Makakalaban daw kasi ni Ralph Tulfo sa pagka 2nd District Representative ng Quezon City ang petitioner na si Garcia. Ayon sa COMELEC, mananatili pa rin ang pangalan ng mga tulfo sa balota. Pero kahit madesisyonan na nila, maaari itong iakyat sa Korte Suprema, kaya posibleng abutin din ito ng eleksyon. Kung sakasakali po na hindi madesisyonan on time ang kanilang kaso at sakali pong sila ay mahalal o kaya naman meron ng proklamasyon at pagkatapos meron pang assumption at nakapanumpa na, ay wala po tayong magagawa kung hindi i-dismiss ang kaso sapagkat mawawalan po ng jurisdiction ang COMELEC. Ay ang jurisdiction po ay mapupunta na sa Senate Electoral Tribunal kapag ang posisyon ay senador at House of Representatives Electoral Tribunal kapag ang posisyon naman ay congressman. Ito ang unang balita. Sandra Aguinaldo para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.